Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 4 Textbook, page 51. First grammar natin is yung grammar na Donnie. Pwede kay verb, pwede kay adjective. 사be si Donnie, 과거에 관찰해서 알게 된 사실에 이어진 행동이나 상황을 나타낸다. So sabi, sundan nyo yung pag-check ko, no? It indicates an action or situation that follows after observing and realizing something or a fact that happened in the past. Okay, so ang pinaka-importante is sa nakaraan, may nangyari, so yun yung na-observe mo or nalaman. So after mo malaman, meron kang mga realization, so pwede ding realize, no? Yan. And as a result, nung nakita mo or na-observe mo na yon, so i-describe mo siya, no? Ano yung kasunod na action or situation. Okay, so yung pinaka-point dito is yung na-observe mo sa nakaraan. So ikaw as the speaker, yan. So you witness something. Okay, so ito yung pinaka gusto kong tandaan nyo kasi itong si Donnie, medyo mahirap siyang intindihin kailan siya pwedeng gamitin kasi hindi mo rin siya ginagamit siya ng mga Korean, of course, pero ikaw as a foreigner and second language learner, mahirapan ka kailan mo gagamitin to si Donnie kasi marami din namang alternative na grammar pwedeng gamitin sa kanya. So anyway, kailangan natin siyang aralin dahil nasa libro siya ni KIIT and para sa mga pumapasok sa KIIP, no? So dito, Donnie, kapag yung statement mo is showing contrast or pwede din namang cause and effect or pwede ding mga pagbabago, changes. Okay? So, dahil iba't ibang situation yung pwede mong paggamitan kay Donnie, so that time, depending on the context, yung English term na pwedeng gamitin, iba-iba din. So, kung contrast yan, you use but. Cause and effect, because, or pwede ding since, okay, or so, and then, pag changes naman, and, or and then. Okay? So, sa Tagalog, iba-iba din. Pero, dahil, kaya, at, or tapos. Okay? So, para mas maintindihan natin yung mga example, no? Tingnan natin paano siya ginamit. Again, ang kailangan yung tandaan pag gagamitin si Donnie, ikaw yung speaker and you witness something in the past. So, na-observe mo siya and na-experience mo, kumbaga, no? Narinig mo, nakita mo, na-obserbahan mo. And then, as a result, nung na-obserbahan mo na yon or na-witness mo na yon, kakwento mo na, no? Whether action man yon or describing yung situation. So, yung example natin dito, si Angela at si Iring nagkakwentuhan. 사비 ni Angela, 이ring 씨, 잠실 씨에게 친구를 소개해줬어요? 네, 잠실 씨가 제 친구를 보더니 마음에 든다고 했어요. So, this one, take note na ang nagkukwento is si Iring. So, siya yung speaker. Ibig sabihin, siya yung naka-witness, no? Siya yung nakapag-observe. And kinikwento niya ngayon kay Angela na, no? So, after makita ni Jamshid, yung kaibigan ni Iring, nagustuhan daw niya. And yung situation na yon, na-witness yon ni Iring. That's why Donnie yung ginamit niya. Another example, so nag-uusap si Ga at na, 라만 씨는 어디에 갔어요? Where did Raman go? 잘 모르겠어요. 방금 문자를 확인하더니 밖으로 나갔어요. So, dito, yung witness natin is si Na. So, siya yung naka-observe, no? Sabi niya, hindi ko alam. Nag-check lang siya ng messages kani-kanina and lumabas na siya. Okay, so dito, no, yung verb na 확인하다, to check. So, yung na-observe ni Na is yung action na nag-check si Rahman, okay, ng phone niya or ng messages. And then, lumabas siya. So, this one, yung Donnie dito, ang magiging ibig sabihin niya is yung then. Okay, so again, sabi ko kanina, depending on the context, no, iba-iba per situation. Kanina dito sa usapan ni Angela at Iring, yung Donnie dito is at. Okay? And
So, dito, tapos. Okay, so sabi kanina ni Iring, no? Nagkita at nagustuhan. Okay, dito naman, nag-check, tapos lumabas. Okay, nag-check ng messages, tapos lumabas. 슬기는 갑자기 밥을 많이 먹더니 배탈이 났다. So sabi, Silgi suddenly ate a lot and got a stomach ache. Okay, so dahil kumain bigla ng marami si Silgi, sumakit yung tiyan niya. So kumain at sumakit ang tiyan. Again, ang importante dito is yung nagkukwento na witness niya, yung kinikwento niya, no? 지난주에는 날씨가 무덥더니 이번 주에는 시원해졌다. 사bi, the weather was hot last week, but it cooled down this week. Okay, so, nung nakaraang linggo, sobrang init. Pero, ngayong linggo, malamig-lamig na siya. Okay, so, 시원하다, cool. Dito sa last example natin, pinapakita dyan is contrast and changes. So, sulat ko, no? Dito sa situation na to. So, sabi niya, last week, mainit. Pero this week, malamig na. Or, if you want to emphasize on change, so yung last week, from mainit, ngayong week, malamig na. Okay, so yun po, no? Again, ang kailangan mo lang tandaan is, gagamitin mo si Donnie kapag na-witness mo or na-observe mo yung mga bagay-bagay in the past, tapos kinikwento mo na siya. Okay, so whether yung action man yan or describing the situation as a result nung na-experience or na-witness mo. Okay, so more on kapag nagkukwento ka niyan. Okay, so this one, si Tony, yung rule niya madali lang, no? Pwede kay verb, pwede kay adjective, and pareho lang. Whether may batchim or wala, same, you just drop the and add Donnie. Okay, so again, no, walang specific term. Depende sa situation, ano yung sinasabi mo dun sa statement mo. So, pwedeng but, and, yan, because, and then, okay? So, check natin yung activity number 1. Activity number 1, tingnan natin example, no? Yan, so we have Anna, i름, so pangalan nung pag-uusapan. And then, 이전의 행동이나 상황. So, previous action or situation. So, 이전, previous. Okay, action or situation. So, ito yung kumbaga, mawi-witness nung nagkukwento. And then, after ma-witness, ano na yung sasabihin niya? So, 현재 행동이나 상황. 현재, current. Okay, current action or situation. So, tingnan natin yung usapan. So, si Blue, sabi niya, Ena 씨한테 무슨 좋은 일이 있어요? So, nagtatanong lang siya basically, no? Anong magandang bagay ang nangyari kay Ena? Okay, so, sasagot ngayon si speaker number 2. So, ito na, no? Sabi niya, 네, Ena 씨가 2년 동안 장거리 연애를 하더니 드디어 결혼하네요. Okay, so ano sabi niya? Yes, si Ena finally getting married na after 2 years of long-distance relationship. Okay, so si Ena, 2년 동안 장거리. So pag sabing 장거리, no, LDR, long-distance relationship. So yung yone dyan, yun yung relationship. Long-distance, 장거리. Okay, so si Ena, sa loob ng 2 years na pakikipag-relasyon niya sa malayo, no? Yan, 하더니 드디어 결혼하네요. Finally, she's getting married. So, 드디어, finally. Okay, so si speaker Purple, nagkukwento siya, no? And nakikita niya or na-observe niya yung pakikipagrelasyon ni Ena sa loob ng 2 taon. Okay? So, this one, gagayahin natin yung pattern, no? Para masagot natin yung numbers 1 to 4. So, number 1, yung question, same lang, maiiba lang yung pangalan. So, instead na Ena she, magiging huwen she. Okay? So, huwen she hante, palitan natin yan.
후웬씨한테 무슨 좋은 일이 있어요? And then yung sagot, yan, dito na natin. Medyo, observe natin maigi. Paano yung gagawin? So, ne. Pwedeng may ne, pwedeng wala na, no? So, next. 열심히 돈을 모으다. So, dito natin idudugtong yung 돈이. So, drop mo yung da, and then, 돈이. Tapos, dito sa binigay na example, no, binanggit niya ulit yung pangalan ng subject. So, dito, 후웬씨. 후웬씨가, and then, dugtong mo na to. 열심히 돈을 모으더니, and then, ano yung result? 좋은 집으로 이사하다. So, si hada, gagawin mo lang neyo, katulad nung nandito sa example. Okay, so kwento niya yung na-observe niya kay Huwen, which is yung nag-ipon no, ng pera. And ngayon, after mag-ipon ng pera, as a result, lilipat na sa bagong bahay. Okay, 좋은 집. Okay, so sa magandang bahay, kung ano man yung term niya ng maganda, no? Now, for number 2, si Ramin naman yung pag-uusapan, no? So, yung question, Ramin 씨한테 무슨 좋은 일이 있어요? So, yung magkukwento, si speaker purple, which is siya yung naka-witness. So, pwedeng may ne, pwedeng wala. This time, diretso na tayo kay Ramin. Ramin 씨가 and then, 열심히 공부하더니 장학금을 받네요. So, ma'am, kailangan ba neyo lang lagi yung idudugtong? Hindi naman po, no? Ginagaya lang natin yung pattern dun sa example. Pero kung gusto mo na bada soyo, pwede din, no? Depende sa context nga nung sinasabi mo. Okay, so bada soyo, badayo, okay lang din yon. Okay, so dito, para safe, gayahin natin yung example. For number 2, ibig sabihin, nag-aral ng mabuti si Ramin and naka-receive ng scholarship. Number 3, Angela 씨한테 무슨 좋은 일이 있어요? tapos dito, 안젤라 씨가 성실하게 근무하더니 동기들보다 먼저 승진하네요. Okay? So, ano ibig sabihin nung 동기들보다? So, yung mga katrabaho niya, no? Yan. So, yung mga kapareho niyang, kasabay niyang pumasok, kumbaga mga magkakabatch. Yan. So, compare dun sa mga kasama niyang pumasok sa trabaho, mas nauna daw si Angela na ma-promote. 송진하다. Okay? So, na-promote siya kasi 성실하게 근무하더니. Ano yung ginagawa niya? Inagalingan niya sa trabaho. Okay? 성실하게 근무하다. So, 근무하다 to work, no? And 3. And then yung 성실하게, sincerely. Okay? So, dito tayo sa number 4. 잠실 씨한테 무슨 좋은 일이 있어요? And then, sagot. 잠실 씨가 작년에는 한국어를 잘 못하더니 올해에는 한국어를 유창하게 하네요. Okay, so ano ibig sabihin yan? So, si Jamshid daw, last year, hindi marunong mag-Korean, no? 잘못 하더니. And, or this one, it's showing contrast, no? So, instead na and, but. Okay, pero, this year, 한국어를 유창하게 하네요. Pag sabing 유창하게, fluently. So, yan, no? 더니. Dito tayo sa activity number 2. 우리 반 친구들에게 어떤 변화가 생겼는지 더니를 사용해서 이야기해보세요. So, gamitin yung 더니 na grammar para ikwento. Again, no, yung point doon is nagkukwento ka. You are the witness. You observed something in the past about sa mga kaklase mo. And kung ano yung changes na yon, yun yung ikukwento, no, using yung 더니. So, dito, example. 제이슨 씨는 여행을 많이 다니더니 여행책을 냈어요. Wow, galing ni Jason, no? Jason traveled a lot and published a travel book. Okay, so, si Iring kinikwento niya, no? Si Iring ba to? Nalilito na ako sa mga characters na yan. Si Iring na yan.
Yan. So, kinikwento niya si Jason, no? Yung na-observe niya kay Jason. So, ikaw naman, no? Bilang walking CCTV sa klase. Yan. So, ano yung mga na-observe mo sa mga kaklase mo? Gawa tayo ng example. So, pwede natin sabihin, ano ba? Kayo magkakaklase. Sa una, so mga hindi kayo marunong magsipag-Korean, yan, so tahimik lang kayo, no? Wala masyadong nagsasalita. Siyempre, iba-iba yung lahi nyo. Pero ngayon, dahil natuto na kayo ng Korean from level 1, tapos kayo ka pa rin magkaklase sa level 4, yan, no? Maiingay na kayo ngayon, no? So, pwede natin gamitin yung situation na yon. So, yun yung na-observe, no? So, pwede natin sabihin, 우리 반 친구들은 tapos nung una, 처음에는 so yung hindi maingay, no, yung mga hindi makapagsalita pa kasi nga hindi pa masyadong marunong. So 말이 없다, yun yung dudugtungan natin, no, yung adjective na 없다. So magiging 없더니, sa kanya natin ilalagay si 더니 kasi sasabihin na natin yung changes after. So 지금은 서로 활발하게, 서로 활발 이야기해요. Okay? So, naka-heyo lang siya kasi hanggang ngayon, no? Kunyari, magkakaklase pa rin kayo hanggang ngayon. So, yan. Ibig sabihin yan, at first, my classmates were quiet. Wala nga masyadong nagsasalita. But now, they talk actively with each other. Okay? So, sa bawat isa, kwentuhan na, no? In Korean pa. Diba? So, again, 우리 반 친구들은 처음에는 말이 없더니 지금은 서로 활발하게 이야기해요. And again, ang point dito is, ikaw, no? As the speaker. And witness. Ikaw yung nakapag-observe. Kinikwento mo ngayon yung nangyaring changes. Okay? Or contrast. Kasi dati, walang masabi. Ngayon, nakakapagsalita na, no? May ingay na. Okay? So, dito tayo sa 단어장. So, 무덥다. Again, ang ibig sabihin po niyan is sobrang init. Okay? So, kung meron tayong 덥다, which is mainit, 무덥다 is sobrang init. So, sulat ko na dito yung word na hot, pero dugtong natin na scorching hot. So, yung tipong pwede nang magluto ng itlog sa labas pag lumabas ka, no? And then, yung donggi, so dito sa item number 3 kanina, no, sa activity 1, sinabi si Angela, 동기들보다 먼저 승진하다. So, yung donggi dyan is yung mga kabatch sa trabaho. So, pwedeng isipin natin batchmate. Okay? So, depende kung ano mo yan, no? Batch mo yan. Batch sa trabaho, batch sa school. So, this one, colleague. So, colleague na kasama mong nag-start sa trabaho. Okay? So, next. 승진하다, promote. Ma-promote ka. And then, 유창하다, fluent. Okay, fluent sa pagsasalita. So, this one is the Grammar Donnie for Level 4, Unit 4 ng textbook. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.